Every Monday, kasama po natin sa ating programa ang ating spoken word artist na si Lance Abelion para ihatid sa atin ang kanyang mga napiling mga tula na isinulat niya at kanyang itatampok sa ating programa. Sana marami pang mga kabataan ang matulad sa kanya na may hilig na sumulat ng mga literatura na magtatagal at mamanahin ng ating mga kabataan. Let's welcome live sa ating impilan, Lance Abelion. Lance, good evening. Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa ating pong mga listeners. It's nice to be back again after a while sa studio. Yes, you are most welcome. At may dala ka ba yung kopya ng bagong libro na ilo-launch mo? Yes po, I have it with me po. Ito po, this is the book. Ano ko na lang po muna yung mukha ko. Ayan po, so ayan na po yung one of the final copies po of the book. This is the 5th book Yes that po. you've written so far. Yes po, At panglima na ang po. launching nito will be? December 7 po, next week. 7 na, akala ko 5 dati, no? Well, nalipat po siya ng 7. Nalipat. December 7, the same venue? Actually po, nagkaroon din po ng change of venue po. Okay. Kung dati po sa Coco Bistro po tayo, ngayon po ay nalipat po tayo sa The Tiny Bar po sa Panay Ave sa Quezon City. Quezon City. Okay. That's good. Anong tanong? Nasaan ang bagnet? Anong bagnet? Hay! Ay, naalala ko yung bagnet na yan. Bumili ka na lang. Bigyan kita pera. Sorry po. Paumanhin po kina Miss Jen at sa Uuwi pa staff. siya Uwi pa ng Ilocos. Someday po, babawian ko po kayo ng bagnet. Huwag po kayo mag-alala, no? Ganun po talaga ang buhay minsan. Oo, ganyan talaga nalilimutan yan paminsan-minsan. Apa. Ayan. Pupunta pa ng Ilocos. Pag uwi sa Ilocos, Christmas or New Year. Yes po. Christmas po and New Year. Diretso pa yan. Dalawa. Okay. Ano ang ating itatampok ngayon, Lance? Okay, so ngayon pong gabi ay may kinalaman, ang tula po na bibigkasin ko po ngayong gabi ay may kinalaman po sa dalawang bagay. Una po, tungkol po sa pagpapagupit ng buhok. Uy, At pangalawa po, parang ako yan, ha? yaman na rin lamang po, nakakapagupit ko lang rin po ng buhok recently. Bagong tasa. Yes po, at the same time po, may kinalaman rin po ito sa pag-move on mula sa isang nagwakas na pag-ibig. Wow, lungkot naman yan. Magmula sa bagong gupit na buhok. So, dalawang bagay. So, Okay. So, malalaman niyo po kung bakit sa Tingnan tulang natin. ito. Ang pamagat po ng tulang ito na bibigkasin ko po ngayong gabi ay makeover. 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 Nagpunta ako sa barbershop minsan para magpagupit ng buhok. Naalala ko noon mataas ang sikat ng araw at oras ng siesta ng karamihan. Tila maraming mga customer ang nakapila at tila sanay sa mahabang ritual ng paghihintay. Lahat naghihintay na magupitan ng buhok patungo sa pagbabagong anyo. At aaminin ko, ng mga oras na yon, naalala kita. Naalala ko ang matatamis na suyuan nating dalawa, ang palitan natin ng mga matatamis na mga salita. Pero sa bingit ng paghihintay, hetong napagtanto. Na parang pagpapagupit ang buhok ang pagwaglit sa mga alaala ng pagkawasak. Minsan ang mga alaalang hindi na dapat mamugad sa isip ay dapat nang putulin. Putulin para mas makausad. Putulin ang sakit, ang kirot, ang galit at puot patungo sa pagbabagong anyo. Patungo sa bagong ako. Na nagbago ng anyo marahil, subalit hindi ng pagkatao. At natutuhan ko na mulat sa pool, dapat ay marunong maghintay ng tamang pagkakataon. Na tumindig at mahalin ng mga bagay na hindi kailanman kayang putulin ng gunting o ng anumang patalim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow. Maputol man dapat mag-move on na. Yes. So, in other words po, ang tula pong ito ay para po sa lahat po ng mga nag-move on mula sa isang nagwakas ng pag-ibig. Ganun po talaga ang buhay minsan. Unfair po ang pag-ibig, no? Minsan, Ayun. hindi naman para sa'yo talaga. Apo, If it happens, it happens,
May dahilan kaya hindi nagkatuluyan. Yes po. Tsaka po minsan po kasi, di ba, ako po, actually, ang tula pong ito is it's based on my personal experience. Oh, okay. Basically, nung panahon pong to last year, I was moving on from my previous relationship. So parang sabi ko, ito po yung kantsa po sa karamihan, di ba? Kapag nagpapagupit ng buhok, ay siguro may pinagdadaanan to. Ganun daw. Opo. Yun po yung karaniwan pong kantsa sa mga tao na kapag, yung particularly po sa mga girls, sa mga babae, na kapag nagpapagupit daw ng buhok, ibig sabihin daw may pinagdadaanan from a previous... Para new look. New look po. And it doesn't apply po to girls. It also applies to guys and po also. So, nung time na po na to, I was moving on from a previous relationship. And how was it? Mahirap? Noong una po kasi syempre, well, actually, it was 1 year ago na po nung last. So, 1 year ago last year. Sa totoo lang po, mahirap po sa umpisa kasi po syempre nandun yung panghihinayang. Oo. Na sana marami pang nagawa, marami pang na-create na memories together. At ayun. So parang, syempre po, may mga gabi na I was questioning na parang, tama ba? Parang masakit siya for me. Pero, ganun pa talaga ang buhay. Minsan, life will teach you. Minsan po, may mga taong dumarating sa buhay natin. Hindi para manatili, kundi minsan, magsilbi silang leksyon para sa atin. May pitik minsan, may pitik yan. May ano. Well, ganun talaga ang buhay. Apa, Masarap alalahanin yung mga nagdadaang kasaysayan sa buhay natin. Ang aral niyan, hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. May dumarating pero nag-iiwan ng aral at nagbibigay sa atin ng opportunity para mas maging matibay tayo. Yes po. And basically po, I'm at my point na parang, okay, kung may padala man si Lord na bagong tao, thank you. Kung wala man, di tuloy lang ang buhay. Meron na ba? Wala pa po. Okay. Wala Sige. pa. Huwag nating apurahin. Darating yan. Yes Diba? po yan. Okay. Sino mabatiin natin ngayon? Yes po, syempre. Binabati ko po si Mommy Edna Abelion na nanonood po sa bahay. No, hello. Via Signal Cable Channel 19 sa mga kapatid ko po sa Laya, Philippines. Magandang gabi po sa inyo. At syempre po sa mga tagapakinig po, si Sir JC Calasikas po nagpapa-shoutout. At syempre po, na-miss ko po tong taong to na batiin. Binabati ko po Teacher JC. Yes po. At syempre po, na-miss ko po tong taong to na batiin on air. Binabati ko po si Aling Lourdes po ng San Fernando, La Union. Oo. Ayun. So, kasi nag-comment, narinig ko po minsan, namimiss na daw niya po ako. So, namimiss ko na rin po siyang batiin on air. So, ayun po. Sana po. Well, Aling Lourdes, magandang gabi and happy listening. At si Mommy Edna ay nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat po. Thank you, Lance. Yes po. Sumuli po, ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang this coming December 7 sa The Tiny Bar, Panay Ave, Quezon City, 5 to 7 p.m. And basically po, pwede nyo pong mabili po to for 175 pesos. Wow. Itong librong to. That's very And good. actually, Brother John, bilang pamasko ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng kopya next week. Wow, Tapos, maagang pamasko. Yes po, si Miss Jen po, tsaka si Sir Mike. So, bibigyan ko po kayo ng kopyang 3 next week. That's very nice. May bagnet daw po. May bagnet po, narinig ko po sa teleprompter bagnet. Nakita ko po. Siguro, Miss Jen, ganun po talaga ang buhay. Someday po, makakapagdala po ako ng bagnet dito. Why not coconut? Apo, ayan. Maghanda ka muna ng sinaing para tamang-tama yung bagnet na yan. Apo, tsaka po, sandamakmak na suka. Sandamakmak na suka. Pagdating dito, ayos na ayos yan. Maraming salamat, Lance. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Lance Abelion,